Taurus, kamusta? Ito yung reading mo ng March 5 to 15. Pero kahit kailan naman makarating sa iyo itong reading ko, ito ay timeless. Okay, parang hindi sila kasha. Isiksik. Siksik, char. Ayan. So, nakikita ko parang naging passive ka dito in the recent past with the High Priestess. Nagkaroon ng pananahimik. Nagkaroon ng pakikiramdam. Nagkaroon ng no communication or silent treatment. It seems na parang meron kang nakukutuban na eh. Dito pa lang sa recent past mo. No? Pwedeng na-feel mo na yan, nakukutuban mo na, malakas na yung intuition mo about something or about someone. Pero parang kahit na parang na-feel mo yon, kahit na parang may nalalaman ka or nararamdaman mo malakas yung intuition mo, eh wala kang sinabi or wala kang pinagsabihan. You kept silent. Okay? Or it could be na you have been keeping something sa sarili mo lang. Hindi mo sinasabi kahit kanino na nanahimik ka. Kinikip mo siya sa sarili mo. Or sinisikreto, kung secret yan. Yung secret man yung priestess na yan. Now, dito sa present mo, you have the Fool, which is a fresh energy. It could be na you are ready to embark on something new. When it comes to, pag sinabi natin you are ready to embark on something new, handa ka na magsimula ng panibago or handa ka na mag-explore ng mga new possibilities, no? Kasi yung Fool na yan, it is a symbol ng a new chapter or anything na mag-unfold sa'yo or tatahakin mo. It could be a new path, it could be a new connection, it could be a new project, a new journey. Ito, maliwanag ito, it's a new journey ito for you. In general, kung saan man patungkol yan, sa personal growth mo, sa career mo, or sa love life mo, no? Merong something new na paparating sa'yo or meron kang bagong path na tatahakin or sisimulan with the Fool card. And yung feeling ng pagiging adventurous, yung feeling ng pagiging optimistic, pagiging positive, no? Carefree attitude is nandun sa Fool card mo. What's next? Anong next na pwedeng mangyari or in the near future? You have the King of Wands. I think ito ay something na gagawin mo, nalalakasan mo yung loob mo at magiging confident ka dito sa King of Wands, no? For some of you, maaaring ito ay pagtitake ng ano position, no title. Could be a leadership. Parang ikaw kasi ang aako ng responsibility rito or maa-assign ka sa isang task, sa isang responsibility or ibang role in which nakikita ko na meron ka namang kakayahan, no? May kaalaman ka, sapat na skills ka dyan, or experience, or kakayahan, or confidence na i-handle mo yung task na yan, position na yan, or situation. So, pwedeng iba sa inyo ito is something na may kinalaman sa pagde-develop or promotion. So, ang nakikita ko dito is mas,
mas confident ka. Mas bold, mas confident ka with the King of Wands. Ano yung best approach mo? Ano yung pinakamagandang gagawin mo? No, pag sinabi nating best approach, ano yung pinakamagandang move na gagawin mo or approach dito sa situation na ito? You have the Judgment reversed. Alam mo kung ano yung pinakamagandang gagawin or best approach dito sa situation mo is magkaroon ka ng reassessment or re-evaluation sa sarili mo. About kamusta na yung progress mo, nasaan ka na dito sa part ng, kumbaga, nasaan ka na dito sa iyong journeying, no? Kumbaga, magkaroon ka ng reflection tungkol sa sarili mo. Yun yung best approach na gawin mo. Bakit? Para makita mo yung pattern or makita mo ano yung mga nagwo-work sa hindi nagwo-work in the past. Ano yung mga pwede mong baguhin para hindi na maulit yung mga mistakes na yun. At base dyan sa judgment mo, hindi makakatulong yung blaming. Whether itong pagbe-blame na to, sinisisi mo ba yung sarili mo or sinisisi mo yung ibang tao or circumstances na mga nangyari sa'yo. Kasi baliwala na rin yun eh. Ang importante yung present situation mo eh. Kaya nga maganda, magkaroon ka ng re-evaluation pagdating sa sitwasyon mo ngayon. No? Mga sitwasyon mo sa past hanggang dito sa present mo. Para magkaroon ka ng clear view sa kung ano yung nagiging direction mo. Okay? Sa relationship man yan, sa personal growth mo, sa career mo, sa kabuhayan mo, no? Importante kasi yun na nagre-reflect ka or na-evaluate mo yung nagiging path mo, yung nagiging progress mo. Okay? Bakit? Supposed to be pag-past, di natin babalikan. Pero kasi, pag nagre-re-evaluate tayo, importante yun na tingnan natin yung past natin, hindi para mabuhay ka ron, hindi para bumalik ka ron, kundi ma-pick up mo yung mga lessons, yung mga wisdom na dapat mong matutunan at i-apply mo yun sa present situation mo. Nang sa gayon, yun ay makakatulong sa iyo dito sa present situation mo, pati na rin sa mga paparating sa iyo. Now, move na tayo sa Two of Cups. Ano yung magiging challenge mo? Ang nakikita ko magiging challenge mo rito is finding someone na like-minded mo or kasundo mo. Ngayon, kung job yan, finding the job na best suits you or finding the job na love mong gawin. Kumbaga, yun yung yung iba kasi 'di ba gano'n, namimili sila ng trabaho nila. Kailangan in alignment sa kung ano yung path na gusto talaga nilang tahakin or ano yung mga skills kumbaga strengths or skills natin. Minsan ganun. So, nakikita ko dyan, kung relationship to, parang ang challenge mo is, makakahanap ka pa ba kaya? No? Makakahanap ka pa ba kaya nun, yung kung ano man yung bagay na yun, or career na yun, or partner na yun, na alam mo yun, na talagang gustong-gusto mo at tugma sa'yo. Okay? Kumbaga, soulmate mo. Soulmate job mo, soulmate na romantic connection, no? Pwedeng yung challenge sa'yo eh. Pwedeng pagdating dun sa part na yun, nahihirapan kang makahanap. Or, maaaring nagiging, ka na, yung anong tawag dito, pwedeng nagiging impatient ka, or pwedeng, yung iba sa inyo siguro, baka nawawalan kayo ng pag-asa na, baka makakahanap pa ba ako ng soulmate ko, makakahanap pa ba ako ng papangasawa ko, or mahahanap ko pa ba yung right path para sa akin when it comes to personal growth or spiritual growth or career growth, no? So, yun. When it comes to possible outcome,
Kumbaga eto, nahihirapan kang makahanap ng career or partner na yung na ano talaga, na bagay or tailored sa iyo, sukat na sukat sa iyo, match na match sa iyo, parang gano'n. So, pagdating sa iyong possible outcome, you have the Tower reversed. So, ang nakikita ko rito sa iyong Tower reversed, mukhang meron kang something na maiiwasan dito. Oo. Kung magagawa mo yung best approach na sinasabi ko sa'yo dito, ano yung dapat mong gawin, kailangan mong gawin dito sa situation mo, sa tingin ko ma-avert mo yung disaster or problema. Or tuluyang pag-deteriorate or pagbagsak kasi Tower card ito eh. Kumbaga, maaari mong ma-avoid yung disaster na yan or catastrophe na yan sa buhay mo. Okay? Yun yung nakikita kong outcome mo eh. Yung iba dito, pwede ninyong maiwasan yung mga risk, no? Pagdating sa negosyo, sa pera, sa career, yung iba baka maiwasan nyo yung maging ma-lay off kayo. O, kasi nga parang meron ako nakita rito na na parang magkakaroon ka ng new position or promotion. So, ang feeling ko lang dito, it could be na maiwasan mo tong disaster na to or ma-survive mo siya. Either doon sa dalawa. Maiwasan or ma-survive mo itong disaster na to or catastrophe na ito. Or maiwasan mo yung mga mistakes. Kagaya ng sinasabi ko na magkaroon ka ng re-evaluation or reflection. Base sa iyong mga past mistakes at saka alin yung mga bagay na ginawa mo na nag-work, no? Para makapagplano ka ng iyong strategies, maiwasan mo yung mga mistakes, kagaya ng sinasabi ko, in career man ito, or mga personal na problema mo, or sa love life mo. Okay? By the way, Tower could be an indication na meron mare-reveal sa iyo. Or, could be na merong something na mag-e-end, no? Pag magkakaroon ka ng magkakaroon ng realignment, no? So, expect mo na yung mga changes, expect mo na rin yung pwedeng magkaroon ng ending, mga realizations. Okay? So, ako nga pala si Tin. Singit ko lang po ito. Kung bago po kayo dito, please don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel. Pa-follow na rin po sa aking FB page. Malaking tulong po yan sa akin. Kung gusto niyo po akong suportahan at kung na-appreciate niyo po yung mga readings ko, maraming salamat po. Sa mga gustong maka-avail ng exclusive perks, products ko or services ko, mag-subscribe po kayo sa aking official FB page, Purple Tin. Meta verified, may check sa dulo. Kapag walang check, hindi po ako yun. Mag-ingat at wag po kayong mag-entertain ng mga Purple Tin na peke na nauunang mag-chat, mag-add friend. Pag merong nag-chat sa inyo, nag-add friend, matik hindi ako yun. Bahala na kayo kung kakausapin nyo pa yun at magpapabola pa kayo. Kasi palagi ko po yung nire-remind. And by the way, maraming salamat po doon sa ating mga generous star senders. Pati na rin po yung mga nagpapadala ng super thanks, mga nag-join sa subscription ko sa FB, yun nga yung subscribe. At yung mga hindi umaalis at nag-join sa membership ng YouTube channel ko. Okay? Self-made. Wow. Taurus. Ito ay success. Sabi nga dito, di ba meron kang something na maiiwasan or masusurvive sa tower mo. And lumilitaw din yan dito sa iyong self-made. No? So, nakikita ko rito ay makakagawa ka ng path patungo sa iyong success at magagawa mo ito successfully. Ang pagiging self-made narating mo yung tagumpay mo sa sariling pagsisikap mo. So, yun. Yung
Simpleng explanation ko rito. So, it could be na meron kang something na maa-achieve, magiging successful ka dyan kasi talagang pinaghirapan mo yan, hindi ka na, alam mo yun, narating mo yan, nagawa mo yan sa sariling sikap mo. Okay? Kung ano man yan. Clickbait, o mag-ingat ka raw dito. May mga bagay na misleading. Ito yung mga mga patibong na pwede kang ma-attract. Patulan mo yan, kagatin mo yan, i-click mo yan, whether literal na clickbait yan, yung parang meron kang mga ma-attract ka sa mga offer, kala mo totoo, kasi merong something misleading dito Whether ito ay mga opportunities na nakikita mo online or mga messages, emails na nare-receive mo, so be careful sa mga ganyan. Ngayon, when it comes to dealing with the person, kung person to, itong person na to parang binibigyan ka daw niya ng mga empty promises. Or pwedeng pinapakagat ka niya, pinapahabol ka, pinapaasa ka, pinapakagat ka nito. Offeran ka ng ganito, ganyan, pero alam mo yun, hindi naman talaga tutuparin, no? O kung person nga yan, itong person na to is not what he or she seems to be talaga. Pwedeng hindi yun yung totoong kulay niya or totoong intention niya sa'yo. Kung person yan, romantic man yan or hindi. Catfish. O, di ba? Fake to, itong person na to. Meron ditong person na i-scamming ka, lolokohin ka. Love life man yan or hindi, ha? Kaya be careful. Huwag kang magpapadala sa outside appearances, yung mga pa-impress-impress lang. Oo, pwedeng itong person na to is may mga iba't ibang account siya online. Parang may sinasabi dito, gumagamit ng fake profiles. O, diba? Not what you think who I am, not what it seems. Kaya mag-ingat ka dyan. For sure, scammer yung person na yan. Baka mamaya, mas-scam na nga niya yung puso mo, mas-scam pa niya yung bulsa mo. Char. Past life, ano to? Someone na nakakonect mo na before kasi past life. Pwede hindi naman literal na past life connection. Pero pwede rin, why not? Sinasabi dyan. Itong person na to could be someone na nakakonect mo na in the past, sa past life mo man yan. Or nakaraan mo dito sa lifetime na ito. May energy ng past person. Kumbaga, itong person na to, na-meet mo na siya before. Pwedeng nagkaroon kayo ng connection, pero pwede rin hindi. No? Could be someone na nakilala mo na in the past. Wow, CEO energy, diba? Sabi ko nga, may leveling up sa inyo pagdating sa personal growth or sa career. Kasi, nakikita ko yung promotion doon. Nakikita ko yung improvement ng, ng career mo. Tapos, meron ka pang self-made, which is sabi ko nga, may success ka na ma-achieve sa sariling pagsisikap mo. Tapos, ngayon, lumitaw naman yung CEO energy. Ibig sabihin, pagiging boss, literal na ikaw yung nagti-take over. You are in charge. You are taking control. No? Pagdating sa lahat ng bagay, sa sarili mo, sa finances mo, alam mo yun? Ganun ka-confident yung energy mo, which is lumilitaw sa King of Wands. Ganun din ka-successful. So, nakikita ko dito is success when it comes to career or sa business. CEO o boss energy. Pwedeng yung iba nga, sabi ko nga, may promotion. Lessons learned. Ito yung sinasabi ko about life lessons sa past mo, which is na-feel ko sa judgment card mo kanina. Meron kang mga wisdom gained dito
Meron ding mga endings na sinasabi ko, ayan, may mga cycles na magko-complete and magkakaroon ka ng new beginnings with the full card na lumitaw kanina. New chapter, new adventures, new journey, new experiences. New new opportunities. O, ayan. So, dapat, sabi ko nga, magkaroon ka ng re-evaluation, reassessment sa kung ano na yung naging progress mo mula doon sa past, yung in-explain ko kanina. Kasi, doon doon mo makikita kung anong nagiging pattern na pinupuntahan mo. Ikaw ba ay pa-move forward, pa-improve ba? Nagkakaroon ba ng growth? Nagkakaroon ba ng stagnant? Meron bang mga repeating mistakes na which is yun nga, maaari mong ma-avoid yung sinasabi ko doon sa next approach na kailangan mong gawin kanina dito. Okay? Tingnan naman na natin yung love life mo. Sa love life mo, meron kang separation. O, yung iba dito magkakaroon ng maaaring cool off paghihiwalay. Actually, yung iba dito na magkakaroon ng breakup or nagkaroon na ng breakup, magkakaroon din kayo ng closure. Andito na yung yung card. Ito na yung darating na yung hinihintay mo, clarity, closure, kasagutan pagdating dito sa situation ninyong dalawa. Pero nakaka-sense pa rin ako dito ng yung iba, pwedeng namimiss nyo pa rin tong person na to, pwedeng nalulungkot pa rin kayo, and hindi nyo alam ano yung mga next na pwedeng mangyari. Nakaka-feel ako ng uncertainty dito sa card na to. Pero base dito sa both card mo, nagkakaroon ka man ng uncertainty doon, yun na yung mabibigyan ng answers. No, mabibigyan ka na ng kaliwanagan, clarity, confirmation, and closure base sa both card mo. So eventually magiging clear din yung lahat sa mga susunod na araw. Date, you could meet someone new. Kasi nga na-feel ko doon sa full card na may new chapter sa iyo In career man yan, in love life. So nakikita ko may mamimit kang new person, no? Magkakaroon ka ulit ng love life after this breakup or separation Okay, meron ka uling bagong makaka-date, char. Yung sinasabi dyan. Ayan, the Phoenix. Magkakaroon ng transformation sa'yo, by the way, with the Phoenix card. Ito ay pagle-level up si Phoenix. In love man ito, in career or sa personal mo. Para kang dito si Phoenix is para kang pinanganak ulit. Ito na yung bagong ikaw. Ito na yung better version ng sarili mo. After ng awakening mo, after ng mga realizations mo dyan, yun yung nakikita ko. So, feeling ko lang, etong separation na magaganap sa love life mo is magbibigay sa iyo ng closure, malalaman mo na yung mga dapat mong malaman dyan, and eventually, makaka-move forward ka na. Okay? At yun yung magta-transform sa iyo. Yun yung actually naging catalyst para ikaw ay mag-transform, mag-level up. Okay, so yung mga zodiac signs na lumilitaw dito sa reading mo, pwedeng may fire, pwede ring may Scorpio, pwede ring may water. Okay?